si Veda sa kilalang anak ng mga mayayamang negosyante sa kanilang lugar. Bagamat mayaman ito at maganda, ay hindi siya masaya sa kanyang buhay. Bata pa lang, ay hindi na nabibigyan ng sapat na atensyon si Veda ng kanyang mga magulang sapagkat lagi itong abala sa kanilang trabaho. Tanging ang yaya niya lamang ang kanyang nakakasama sa araw-araw. At nang sisantehin ng kanyang mga magulang ang yaya, ay doon na nagtanim ng sama ng loob si Veda sa mag-asawa na humantong sa tuluyan ng pagre-rebelde. Madalas nakasama ni Veda ang kanyang mga barkada, bagay na hindi kinatuwa ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ama. You're grounded for 1 week, Veda. Galit na sabi ni Don Sergio, ang kanyang ama. I can't believe it, Dad. Malaki na po ako, pero parang bata niyo pa rin ako kung ituring. Sigaw ni Veda. Your friends are bad influence to you. Konting-konti na lang ay matututo ka na rin gumamit ng drugs. Too late, Dad. Agad namang hinawakan ni Don Sergio ang mukha ni Veda. Aray! Ano ba? Nasasaktan ako. Huwag mo kong sasagutin ng ganyan, Veda. Bakit? Nagda-drugs ka na? What do you think? Sa galit ni Don Sergio ay sinampal niya si Veda, dahilan upang dumugo ang ilong nito. Seryo, tama na yan. Pag-awat ni Doña Isabela, ang ina ni Veda. Bakit hindi niya lang po ako patayin? Tama na anak, seryo tumigil ka na. Kapag nalaman kong nagda-drugs ka, Veda, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Mark my words. Galit na umalis si Don Sergio sa silid ni Veda. Agad namang kumuha ng bulak at alkohol si Doña Isabela upang matigil ang pagdurugo ng ilong ni Veda. Ako na. I can take care of myself. Saad ni Veda. Hayaan mo namang alagaan kita. Kahit ngayon lang, anak. Ngayon pa talaga, Mom? Look, if you're trying to mend the broken part of my life, you can't. Huwag na po kayong mag-abala. Pagkasabi nooy, agad kinuha ni Veda ang kanyang bag. Saan ka na naman pupunta? Nag-aalala na kami sa'yo. Palagi ka na lang wala sa bahay. What's new, Mom? Anak, hindi pa humuhupa ang galit ng daddy mo. Wala akong balak hintayin kung kailan huhupa ang galit ni Dad. Tuluyan ngang umalis si Veda sa kanilang bahay. Tinawagan niya muna ang nobyong si Carlo at sa kanya pinaandar ang sasakyan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang nobyo, ay agad tong nagsindi ng yosi. Dito na muna ako. Nakakainis sa bahay. Panimula ni Veda. Nagmamaktola naman ba ang daddy mo? Natatawang tanong ni Carlo. Hindi lang maktol. Sinampal ba naman ako? Natawa lamang si Carlo sa narinig. At anong nakakatawa ha, Carlo? Sirang ulo ka ba? Jill, calm down. I just can't imagine. You're 23 already. Pero ang turing pa rin nila sa'yo ay batang umiiyak pa kapag inaagaho ng candy. Natatawang sabi ni Carlo. Alam ko kung paano natin mapapakalma ang utak mo. Oh God, Carlo. Will you please stop it? You know I don't take drugs. Try lang. Just once. No. Nasa katinuan pa ako, Carlo. Nagyosi ako't umiinom. Pero drugs? Hell no. Okay then. Calm down. Hindi akong kaaway mo rito. Bibili na lang muna ako ng makakain natin. Saad ni Carlo. Nakaupo lamang si Veda habang hinihintay na bumalik ang nobyong si Carlo. Habang naghihintay, ay kinuha niya muna ang kanyang telepono at napagtantong marami na palang tawag si Don Sergio na hindi niya nasagot. Bumuntong hininga lamang siya at saka nagsindi muli ng isa pang stick ng yosi. Maya-maya, nakabalik na si Carlo at may dala tong mga pagkain. Kakain lang ako. And after that, uuwi na ako sa bahay. Sabi ni Veda. Oh, akala ko ba dito ka muna't na-EMBR na ka sa inyo?
Ang daming miss calls ni Dad. Papayaan mo yun. Palibhasa kasi, nag-uulyanin na. Natatawang sabi ni Carlo. I'm sure nag-aalala na yun. Baka atakihin pa yun sa puso eh. Kumain na nga lang muna tayo. Pagkatapos nilang kumain, ay umalis sa agad si Vida. Pagdating niya sa kanila, ay nadatnan niya si Don Sergio at Doña Isabela nakaupo, kasama ang kanilang bisita na hindi pamilyar sa kanya. Where have you been? I've been calling your number for almost an hour. Sabi ng Don. So, what's the urgency all about? Tanong ni Vida sa ama. Come here and sit down. We have a visitor today. He is SPO1 Luke Gonzalez, a police officer, at anak siya ng tita Marjorie mo. Pagpapakilala ni Don Sergio rito. Tumayo naman agad si Luke at nagpakilala. Hi, nice to finally meet you, Miss Vida. I am Luke. Nakangiti niyang bati. Hindi umimik si Vida. Bagkus, tinitigan niya lang to mula ulo hanggang paa. Gwapo ito at sakto lamang ang laki ng katawan niya. Matangkad din ito't maputi. Tansya ni Vida ay nasa 20 pataas ang edad ng lalaki. Agad namang nakipagkamay si Vida rito. I am Vida Gomez. Ilang taon ka na? Tanong niya kay Luke. Why do you ask? Naglalaro kasi ako sa isip ko eh. Baka sakaling manalo. Pabiro niyang sabi. Natawa naman si Luke sa sagot na yun. Well, sabi nila, I look 19 years young, but I'm actually 25. Nakangiting sagot ni Luke. Panalo ka ba sa isip mo? Inirapan lamang ni Vida si Luke, ngunit nakangiti pa rin si Luke rito. Ngiting ng aasar. Well, I guess I have to go na po, tita, tito. Medyo mahaba-haba rin po ang napagkwentuhan natin sa ngayon. Bukas iho ha, wag mong kakalimutan. Isama mo na rin ang mommy mo. Sambit naman ni Doña Isabela. Sure thing, tita. And to you, Vida. I'm glad dumating ka on time. Goodbye po. Nang tuloy nang makaalis si Luke, ay aakit na sana si Vida patungo sa kaning silid, ngunit hinawakan ni Don Sergio ang kanyang braso. Starting tomorrow, you can't use the car at bawal ka ring lumabas ng bahay. Do I make myself clear, Vida? Tumingin lamang si Vida at hindi nagsalita. Binitaw naman agad ni Don Sergio ang braso ng anak. Hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ng anak natin, Sergio. Malungkot na sabi Doña Isabela. Magbabago rin yan once we made our big announcement tomorrow. Kasalukuyang nasa kaning silid si Vida. 1 linggo na naman siyang hindi makakalabas ng bahay. Hindi na bago sa kanya to, dahil halos buwan-buwan na lang ay ganito ang ganap sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Vida sa tunog ng bell na dala ng kanilang kasambahay. Hudyat yun na nakahanda ng pagkain sa masa at oras na para mag-almusal. Hindi bumangon si Vida. Ayaw niya kasing sumabay kumain sa kanyang daddy at mommy. Niwala pang 1 beses na nagkasabay silang 3. Kaya kahit gutom na siya sa mga oras na yon, ay titiisin niya muna hanggang matapos silang kumain. Naligo muna siya at nagbihis. Mamaya na lang siya mamimili ng isusuot para sa tanghalian dahil may bisitang darating. Kailangan niya pa rin maging maganda at presentable sa harap ng mga to. Bumaba na si Vida at dumiretso sa kusina. Hindi niya alam na nandun pa pala si Don Sergio na mukhang hinihintay talagang bumaba siya galing sa kaning silid. It's already 9. Bilib naman ako sa tiyan mo. Panimula ng ama. Babalik na lang ako mamaya once you're done. No need. Tapos na akong kumain. Kumain ka na rito at may bisita tayong darating. Hindi ka pwedeng malate mamaya sa tanghalian sapagkat sabay-sabay tayong kakain. Hindi na nagsalita si Vida. Alam naman niyang wala siyang magagawa at ayaw niya ring ipahiya ang mga magulang sa harap ng mga bisita kahit pa ayaw na ayaw niyang magkasabay na kumain
sapagkat hindi siya nagiging komportable. Nasanay na kasing mag-isa kumain si Veda, bata pa lamang ito. Pagkatapos kumain, ay pumasok na naman ang kanyang silid si Veda. Ayun na munang magiging view niya sa bahay, kusina at ang kanyang silid. 11:00 na at may naririnig na siyang ingay sa baba. Malamang dumating na ang kanilang bisita. Tumayo naman agad si Veda. Namili ng damit na isusuot at saka nag-makeup. Nang handa na bababa na ito patungong kusina. Nakasuot siya ng yellow dress, black heels at naka-ponytail ang kanyang mahabang buhok. Oh, si Veda na ba ito? Nakangiting sabi ni Margie, ang ina ni Luke. Hello po, tita. It's been a long time na po. Oo nga, ihay. Huling kita ko sa'yo. Batang-bata ka pa, tumutulo pa ang sipon mo. Nagtatawang sabi ni Margie. Oh, stop embarrassing me, tita. Mahinang sabi ni Veda. Ano yun, iha? Ay, wala po. Let's eat na po. Nagtungo naman agad sila sa kusina upang sabay-sabay ng kumain. Tahimik muna silang kumain. Bawal silang magsalita hanggat hindi pa oras para sa dessert. Nang matapos na silang kumain at na-serve na rin ang dessert, ay sinimula naman agad ni Margie ang usapan. Look at my son and your daughter, Mare. Bagay na bagay talaga sila. Napaubo naman si Veda sa narinig. Binigyan naman siya ng tubig ni Luke. Are you alright? Mahinang tanong ni Luke kay Veda. Just stay still. Dagdag pa nito. Anyway, we are all gathered here this afternoon because we have a big announcement to make. Sabi naman ni Don Sergio. Napagkasunduan ng pamilya namin at pamilya ni Margie na ipakasal ang aming mga anak. Since our families are business partners, this partnership would be better if magpapakasal kayo, Veda and Luke. Dagdag pa nito. Kalmado lamang si Luke habang si Veda ay hindi na mapakali. Oo nga, at saka bagay naman kayong mga anak. You both are perfect for each other. Nakangiting sabi ni Margie. Dad. Yes, Veda? What is this all about? Ipapakasal mo ako sa taong hindi ko kilala? Kilala mo siya. Siya si Luke at anak siya ng tita Margie mo. That's not what I meant. Dad naman, do you really think this will work? At ikaw lalaki, alam mo sigurong lahat ng tono, kaya hindi ka nagre-react dyan. Bang totoo, alam kong ipapakasal ako, pero hindi ko alam na sa'yo. Mahinahong sagot ni Luke. Anong problema kay Luke? Well-groomed, may matinong trabaho, at galing sa pamilyang kilala natin. Sambit ni Don Sergio. Kilala nyo lang na hindi ko nga kilala tong lalaking to eh. At nakita ko lang din siya kahapon. At hindi kayo magde-decide kung sinong papaksalan ko. Mom! Tama ang daddy mo, anak. May tiwala kami kay Luke. Panatag kami kung siya ang mapapangasawa mo. Sagot ni Doña Isabela. May boyfriend ako, Dad. Then break up with him. Ayoko rin siya para sa'yo. Dahil hindi ka nga niya napatigil sa pagbibisyo mo eh. Dahil gawain niya rin. I don't want him for you. This is bullshit. Umalis agad si Veda sa pagkainan. Sinundan naman agad siya ni Don Sergio. Veda, bumalik ka roon. Huwag kang bastos. I can't believe you, Dad. Simula bata ako, wala kayong pakialam sa akin. Tapos ngayon basta-basta niyo lang ako ipapatali sa taong hindi ko naman kilala? Eh, yung pinagmamalaki mong boyfriend. Kilala mo ba? Ilang taon na ba kayo niyang lalaking yan? Ni isang beses hindi man lang siya pumunta rito para makilala kami. Ikaw, pinakilala ka ba niya sa mga magulang niya? Kung seryoso siya sa'yo, nagawa niya na yun. Pero hindi. Napatahimik lamang si Veda. Ngayon hindi ka makapagsalita dahil totoong sinasabi ko. Kung concerned siya sa'yo, pinatigil ka niya na sa bisyo mo.
Pero hindi, di ba? Bagkus dinidiin ka pa niya. I know you're smart, Vida. Baka nga hindi pag-ibig ang nararamdaman mo sa nobyo mo eh. Baka sa sobrang pangungulila mo lang yan sa atensyon na hindi namin naibigay. Sa kanya mo nakuha. Now think. Pag-isipan mo mabuti ang mga sinasabi ko sa iyo. Umalis naman agad si Don Sergio at bumalik sa kusina. Tuloy namang hindi nakapagsalita si Vida. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang ama. Baka nga nangungulila lamang siya sa atensyon. Nasa labas lamang siya at nakaupo habang nagsisindi ng yosi. Bigla namang dumating si Luke at kinuha ang yosi sa kanya. What the? Hindi nga ako naninigarilyo na lalaki ako eh. Ikaw pa kaya? Kababae mong tao? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Hindi kita kilala. Nasa loob pa sila. Discussing something. Porsigidong-porsigido talaga silang ipakasal tayong dalawa. Hindi ako papayag. Bakit? Katanggi-tanggi ba talaga ako? Nakangiting saad ni Luke. Oo, dahil hindi kita kilala. Then, simple lang naman yun eh. Kilalanin natin ang isa't isa. Napatingin si Veda kay Luke, ngunit seryosong nakatingin si Luke sa labas. Ha? Nababaliw ka ba? Papayag kang magpakasal sa akin? Hindi mo nga rin ako kilala eh. Hindi natin kilala ang isa't isa. Paano ito mag-work kung hindi naman din natin mahal ang isa't isa? Mag-isip ka nga. Ngumiti lamang si Luke. Isang minutong katahimikan ang bumalot sa paligid. Ganto na lang. Magkasundo tayo. Kumbinsihin natin silang wag nang ituloy. Hindi ko talaga kayang makasal sa taong hindi ko mahal. Bakit? Ano bang definasyon mo ng pagmamahal, Vida? Kasi ako, ginagawa ko ang lahat ng to para kay Mama. I love her with all my heart. So ibig sabihin, kahit ayaw mo gagawin mo na lang dahil gusto ng mama mo? Ha? Ano bang klaseng rason yan, Luke? Pwede naman sigurong sabihin mo sa mama mo na hindi mo ako gusto, di ba? At ayaw mo sa akin, para matapos na to. Kung gusto ko lang ang masusunod, ay pwedeng-pwede kong gawin yan. At bakit hindi mo pwedeng gawin? You better go upstairs and change. Magpahinga ka na din. Soon to be Mrs. Gonzalez. Nakangiting sabi ni Luke habang papaalis. Ni hindi man lamang sinasagot ang tanong ni Veda. Ano? Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sigaw ni Veda. Naiwan siyang mag-isa sa labas. At dahil walang ibang magawa, ay pumasok na lamang siya ng kanyang silid. Agad naman yung napansin ng kanyang telepono na umiilaw. Nang kanyang tingnan, ay ang nobyo niya pala ang tumatawag. Sasagutin niya na sana ang tawag nang biglang sumagi sa isip niya ang sabi ni Don Sergio. Hindi niya maitatangging may puntong ama. Halos 7 taon na nga pala silang magnobyo't-nobyo ni Carlo, ngunit ni isang beses ay hindi man lamang siya nito pinakilala sa kanyang mga magulang. At maski anong pilit ni Vedang papuntahin si Carlo sa kanila, ayaw naman ito. Kung ano man ang dahilan ng nobyo, ay hindi niya rin naitanong. Hindi niya sinagot ang tawag ni Carlo. Pupuntahan na lang niya si Don Sergio sa kanyang silid upang kumbinsihin to na wag nang ituloy ang kasal nilang dalawa ni Luke. Huminga siya ng malalim sa kinatok ang pinto ng ama. Tuloy. Dad? What is it this time, Veda? Ayoko pong magpakasal kay Luke, Dad. Ikulong niyo na lamang po ako sa bahay ng 1 buwan. Kasi pakasal na po ako sa lalaking kahapon ko lang nakilala. We are doing this for you, anak. Mas mabuti pang ipakasal ka namin kay Luke kaysa mapunta ka sa maling tao. Sabi naman ni Doña Isabela. Hindi ka namin pinagbawalang makipagrelasyon. Pero habang patagal na patagal kayo ng lalaking yan, ay parang wala lang para sa kanyang relasyon ninyo. Dagdag ng kanyang ina. Sige, hindi namin itutuloy ang pagpapaksal namin sa inyong dalawa ni Luke. Ngunit gusto kong dalhin mo ang nobyo mo sa pamamahay ko bukas na bukas rin.
At kapag nakumbinsi niya ako na seryoso siya sa'yo, ipapatigil ko ang kasal yung dalawa ni Luke. Sabi ni Don Sergio. But Dad, Tapos na ang usapan natin. Pwede ka nang lumabas ng aming silid. tuluyan ang hindi kumontra si Veda sa kondisyon ng kanyang ama. Bumalik na siya ng kanyang silid, tinawagan ng nobyo at sinabi ang lahat ng nangyari sa araw na yun. Nangako naman tong pupunta siya bukas sa kanilang bahay upang makausap ang mga magulang ni Veda. Gumaan ang pakiramdam ni Veda sa narinig. Alam niyang hindi siya bibiguin ni Carlo. Kinaumagahan, nagising si Veda sa tunog ng kanyang telepono. Nasa labas na pala si Carlo at naghihintay. Agad naman siyang naghilamos, nagbihes at bumaba upang bagbuksan si Carlo. Kanina ka pa dyan? Half an hour na. Natatawang sabi ni Carlo. Carlo, amoy alak ka. Ano ka ba? Halika na nga sa loob at naghihintay na sina Daddy. Pumasok na sila sa bahay at agad nagtungo sa kusina. Nandun ang mga magulang ni Veda na nag-aagahan. Nabigla naman si Don Sergio at Doña Isabela sa nakita. You seem very early, iho. Nagpaalam ka ba muna sa iyong mga magulang? Panimula ni Don Sergio. I am leaving in my own, tito. Sagot naman ni Carlo. Good morning ka. Bulong ni Veda sa nobyo, ngunit hindi niya ito pinapakinggan. Bakit naman? Ulila ka na bang lubos? Pinalayas po nila ako when they found out that... Hindi na pinatapos si Veda si Carlo magsalita dahil alam niyang ikakapahamak nilang sasabihin ng nobyo. Pinalayas po siya nung nalaman nilang bumagsak po si Carlo sa isang subject back then. Sabat ni Veda. Let him talk on his own, Veda. Kaya ako nga siya pinapunta rito, di ba? By the way, iho. Siguro nakuwento ni Veda ang balak namin para sa kanya. Hindi naman ako kumukontra sa pagmamahalan ninyo. Pero sa napapansin ko, wala kang magandang maidudulot sa anak ko. Hindi na kayo mga bata. Ano bang mga plano niyo sa buhay? May plano ka bang pakasalan ng anak ko? Yes, of course, tito. I have plan of marrying Veda. But, hindi pa po ngayon kasi magiging complicated lang po ang lahat. So, kailan mo balak pakasalan ng anak ko? I am not sure, tito. Maybe when things get better? Natatawang sabi ni Carlo. So, hindi ka man lamang sigurado sa mga desisyon mo sa buhay? We are done here. Veda, pauwiin mo na yung bisita mo. Nagtungo naman agad si Veda sa labas upang ihatid ang nobyo. Tahimik lamang si Veda. Nakakasiguro siya na sa mga naging sagot ni Carlo ay hindi na kumbinsi ang ama. Hindi ka pala sigurado sa akin. At sino namang may sabi sa'yo? Hindi tayo magtatagal ng ganito kung hindi ako sigurado. It's just that it will only complicate things. At anong mga bagayng makakapagkomplikado? Will you please stop thinking negative things, okay? Sige na, alis na ako. Ganun na lang yun? Ikakasal ako sa taong hindi ko kilala, Carlo. Parang hindi ka naman apektado eh. Kung ayaw mong magpakasal, edi huwag kang magpakasal. Ay, kambiyar ng problema yun oh. Dinadamay niyo pa ako. Sige na, tatawag na lang ako mamaya. Napaiyak na lamang si Veda. Alam niyang wala na siyang kawala. Paakyat na siya ng kanyang silid nang nagsalita ang kanyang ama. Hiwalayan mo na ang lalaking yun. At talagang may lakas ang loob pa siyang pumunta rito na nakainom? Walang modo. Hindi na lamang nagsalita si Veda. Nagpatuloy lamang to patungo sa kanyang silid. Hindi siya kumain ng araw na yon. Sa isip-isip niya kung silang dalawa ni Luke ang kukumbinsi sa kani-kanilang mga magulang, ay baka tuloy na ngang matapos ang kahibangang ito. Nasa kwarto lamang siya at rinig na rinig niya ang pagdating ng kotse. Alam niyang si Luke yun dahil nasabi ng kanyang ama
na magpapapawis sila ngayon sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. Agad namang nagtungo si Veda sa teres ng kanyang kwarto. Pinagmamasdan niya ang laro ng kanyang ama at ni Luke. Nakatingin lamang siya kay Luke at gwapong-gwapo ito sa kanyang suot. Sinampal naman agad ni Veda ang sarili at sinabing bawal siyang mahulog sa binata. Hindi niya namalayan na nakatingin na pala si Luke sa kanya mula sa baba at pinapababa siya. Hindi niya alam kung bakit siya napasun dito. What are you doing in your room all alone? Kailangan mong makisocialize para maging masaya ang buhay mo. Nakangiting sabi ni Luke. Masaya ako. Hindi halata ha. Bibig mo lang ang nagsasabing masaya ka. Pero yung mga mata mo, hindi. Ang dami mong alam. Sino ba naman ang sasayang ipakasal ka sa taong hindi mo naman nakasama ng matagal, di ba? Para lang tayong naglalaro niyan eh. That's why I'm here. Napapagalitan na nga ako sa commander namin eh. Kasi lagi akong late. Buti na lang magaling ako magpalusot. Natatawang sabi nito. Bakit ka naman kasi pumupunta rito lagi? Unahin mo yung trabaho mo. To make things work. You want to know me, right? Well, I want to know you more. Nakangiting sagot nito. Nakangiti lamang to habang bumalik sa paglalaro kasama si Don Sergio. Nagtimpla na lamang ng juice si Veda upang may mainom ang dalawa. Pagkahatid ni Veda noon ay agad siyang bumalik sa kusina upang mag-bake. HRM kasi ang kurso ni Veda nung nasa kolehiyo pa lamang to, kaya kahit papano ay marunong tong mag-bake. Mukhang masarap yata yung binibake mo ah. Soon to be Miss Gonzalez. I don't like your surname. Pagtataray ni Veda rito. Wala kang choice. It will be included in your name very soon. Tumigil ka nga. Nag-iisip ako ng paraan paano matitigil tong kahibangang to. Tanggapin mo na lang kasi. Hindi naman ako mahirap mahalin eh. Hindi nga natin alam. Baka mas una ka pang ma-inlove sa akin eh. Ha? Too confident, Mr. Gonzalez. Hindi yan mangyayari. Talaga ba? Inilapit ni Luke ang kanyang mukha sa mukha ni Veda habang nakangiti. Lumaki naman ang mga mata ni Veda at hindi na malayang parang kamatis na sa pula ang kanyang mga pisngi. Tumawa naman ng mahina si Luke. You're blushing. Pagkasabi nooy, agad naman tong bumalik sa labas. Nang matapos ng mag-bake si Veda, ay bumalik to sa pinaglalaroan nila Luke at Don Sergio. Inilapag niya ang ginawang cupcakes sa maliit na mesa sa labas. Ngayon lang kita ulit nakitang nag-bake ah. Sambit ni Don Sergio. Kesa naman na magmukmuk ako sa kwarto magdamag at hintayin ang gabi. I don't want to hear any complaints kung maaari, Veda. Naisip ko na ayoko namang maging unfair sa inyo. So I am giving both of you at least 2 months to know each other. At kapag wala talaga kayong nararamdaman sa isa't isa after 2 months, pababayaan na kitang magdesisyon kung sinong pakakasalan mo. Agad nagliwanag ang mukha ni Veda sa narinig. Talaga, Dad? So that means, if ever hindi mag-work ay hindi po matutuloy ang kasal? Yes. Tahimik lamang na nakikinig si Luke. Alam natin na hindi kayo magkakakinanlan kung magkalayo kayo sa isa't isa. Plano namin ay pag-isahin kayo ng bahay. Ngunit magkaiba ang inyong mga kwarto. Walang katulong. Kayo-kayo lang. What? Dad naman! No whats and buts, Veda. Ipapalipat ko na lang ang mga gamit mo bukas. Huy, Luke! Mag-react ka naman dyan! I will just tell Mom, Tito at ilalagay ko na lang po ang mga gamit ko dun mamaya. Imbes ay nakangiting sabi ni Luke. What the hell are you doing, Luke? Ngitian lamang ni Luke si Veda at saka nagpaalam ng uuwi nang muna siya at may duty pa siya maya-maya. Gabi na't nasa kama lamang si Veda. Wala siyang ganang kumain. Akala niya ay magbabago ng isip ng ama, ngunit may mas lalala pa pala rito. Kinaumagahan, hindi na nabigla si Veda na halos wala nang natira sa mga gamit niya sa kwarto. Agad naman siyang naligot nagbihis.
Pababa na siya nang mapansin niyang nandun pala si Luke sa sala, kausap si Don Sergio. Binati siya nito, ngunit hindi ito pinansin ni Veda at patuloy na nagtungo sa kusina upang kumain. Nang natapos na si Veda, ay tinawag siya ng kanyang ama sa sala. Ang aga mo naman yata, Luke. Excited ka yatang siraan ng buong 2 buwan ko. Pagtatari niya. Enough of that, Veda. Ako ang tumawag sa kanya upang papuntahin rito. You see, hindi pa pwedeng magmaneho ang driver natin. Kaya pinasundo na kita kay Luke. Saadi Don Sergio. I can manage, Dad. Ako na pong magmamaneho. No. Kilala kita, Veda. Baka tumakas ka lang at mahihirapan na naman kaming mahagilapin ka. Kailo ka na sumabay upang mapanatag kami ng mommy mo. Whatever, Dad. Oh, ano pang hinihintay-hintay mo dyan? Pasko? Alis na po kami dito. Just tell Tita Isabella na nagsabay na po kami ng anak niyang masungit. Pabirong sabi ni Luke. Don't worry. At ako nang magsasabi, iho. Mag-iingat kayo. Pinaanda naman agad ni Luke ang sasakyan. Malayo-layo na ang kanilang nabiyahe, ngunit wala pa rin isa sa kanilang nagsasalita. Halos 3 oras na sila sa biyahe nang mapansin ni Luke na nakatulog pala si Veda at hindi man lamang to nagsuot ng seatbelt. Agad yung inhinto ang kotse at akmang kukunin ng seatbelt sa gilid ni Veda nang magising ito. Magkalapit ang kanilang mga muka. Nagkatitigan lamang ang dalawa. Dapat magsuot ka ng seatbelt kapag umaalis. Delikado na. Agad namang napabalik sa ulirat si Veda nang isuot ni Luke ang seatbelt sa kanya. Ngumiti lamang si Luke at ginulo ang kanyang buhok. Ang cute naman ng mag-aalaga sa akin for 2 months. Oh, stop it, Luke. As if namang aalagaan kita, no? Malalaki na tayo. Kaya na nating alagaan ang sarili natin. Gusto kita eh. Ano? Na mag-alaga sa akin. Natatawang sabi nito. Mag-drive ka na nga lang dyan. 4.5 oras bago nila narating ang bahay. Napangiti si Veda sa nakita. Hindi masyadong kalakihan ang bahay, kakasya lamang talaga sa 1 o 2 tao. Sariwang hangin sapagkat nasa bukid to. May swimming pool din sa gilid ng bahay na gawa sa kawayan at may hardin sa likod. Tahimik ang lugar. May mga kapitbahay sila, ngunit medyo malalayo ang bahay sa lugar na yun. Kumukulo ng tiyan ni Veda. Tanghali na pala at hindi pa sila kumakain. Magpa-deliver na lang tayo ng food? Ang layo-layo. Kawawa naman ng rider pag ganun. Magluluto na lang muna ako ah. Gutom ka na ba? Ano sa tingin mo? Yes. Wait for me there ha. Saglit lang to. Habang naghihintay, ay agad na alala ni Veda ang nobyong si Carlo. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan to ng ilang beses, ngunit hindi to sumasagot. Food is ready. Oh, sino bang tinatawagan mo dyan at parang nawala ang gutom mo? Tanong ni Luke sa kanya. None of your business. Pwede ba, Luke? Huwag na tayo magplastikan dito. Tulungan mo na akong kumbinsin ng mga magulang natin to stop this damn idea. Okay then. Pumapayag ka? I'll do it. Kapag ikaw ang magluluto kapag duty ko. Iyon lang? Yup, yun lang. 2 months lang naman tayo rito eh. Let's just play their game para hindi na sila mangulit sa atin. Bigla namang niyakap ni Veda si Luke sa sobrang tuwa. Sorry. It's okay. You can hug me anytime you want. Just make sure na hindi ka ma-inlove sa akin ha. Oh, saka. Gabi na't nasa kwarto lamang si Veda habang abalag nagsi-cellphone nang kumatok si Luke sa pinto. Bakit? Sigaw nito. Nagluto ako ng popcorn. May new movie din sa Netflix. Gusto mong manood? Mabilis namang tumayo si Veda at nagtungo ng sala. Habang nanunood ang palabas, ay hindi na napigilan ni Veda ang kanyang antok.
at hindi na namalayang nasa balikat na ni Luke ang kanyang ulo. Nagising siya ng hipa ni Luke ang kanyang tenga. Agad naman siyang kumawala nang mapagtanto niyang nasa balikat pala siya ni Luke nakatulog. Kaya mo ba bang pumasok ng room mo? O buhatin na lang kita papunta roon? No, ako na. Sige. Go on. Matulog na tayo. Tayo? Oo. Tayo. Ikaw sa room mo. Ako sa room ko. Oo naman. Syempre. Bakit? May ibang meaning bang tayo? Nakangiti niyang sabi. Ewan ko sa'yo. Good night. Kinaumagahan ay maagang gumising si Veda upang magluto. Maaga kasing pumapasok sa trabaho si Luke, kaya kailangan niya itong ipagluto dahil ito ang kasunduan nila. Napagpasahan niyang maliligo na muna siya bago magluto. Papasok na siya ng banyo nang makita niya si Luke sa loob at naliligo. Bigla siyang nakapasigaw. Nabigla naman si Luke at agad na kinuhang tuwalya at tinakip sa kanyang katawan. Lumabas naman agad si Veda sa banyo. Nasa kusina si Veda at tapos nang magluto. Dumating naman agad si Luke at naupo. Hindi ka pa kakain? Tanong ni Luke sa kanya. Sorry I forgot to lock the door. Nasanay kasi ako Dagdag nito at agad tumayo. Coffee at egg lang ang kakainin mo? Actually, coffee lang talaga. Good thing nagluto ka ng egg. Alis na ako Malilate pala ako mamaya. Don't wait for me. Lock mo ang mga bintana at pintuan. I have my key naman. Sige. Alis na ako. Lock mo na lang ang pinto pag lumabas ka. Aalis na nga ako. Umalis ka na. Ano pa bang ginagawa mo? Kiss ko. What? Do you really want me to... Biglang hinawakan ni Luke ang mukha ni Veda at binigyan to ng halik sa kanyang noo. Ngumiti lamang si Luke at saka tuloy nang umalis ng bahay. Hindi naman maipaliwanag ni Veda ang kanyang nadama ng mga oras na yun. Hindi siya pwedeng mahulog ng ganun-ganun na lamang. Nakasanayan na ni Veda na gumising ng maaga upang ipaghanda ng pagkain si Luke. Tuwing umaalis naman si Luke, ay binibigyan niya ng halik sa noo si Veda. Palagi na silang nagkwekwentuhan kaya naman sa ilang linggo nilang pagsasama sa isang bahay, ay napanatag na ang loob nila sa isa't isa. Habang patagal ng patagal sila sa bahay, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Veda para sa binata. Pero para sa kanya, mali ito. Habang nagwawalay si Veda, napansin niyang naiwan pala ang telepono ni Luke. Hindi niya na lamang itong pinansin nang may tumawag dito. Agad na tinignan ni Veda ang telepono at nalamang babae ang tumatawag sa kanya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at sinagot ang tawag. Look, I'll see you at 7 p.m. sharp ha? Same place. Bye! Hindi na nakapagsalita si Veda. Binaba niya kagad ang telepono. Gabi na at medyo late nang umuwi si Luke galing trabaho. Nabigla siya nang hindi man lamang nababawasan ang pagkain sa mesa. Kinatok niya ang silid ni Veda at tinanong kung kumain na ba to, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sabi mo uuwi ka before 6. Oh, I thought natulog ka na. I'm sorry na late ako Something came up Pansin kong walang bawas ang pagkain niluto mo sa mesa. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi. Why? It's already 9. Tara, samahan na kitang kumain at parang nagutom ako pagtingin ko sa niluto mo Nakangiting sabi nito. Nasa kusina na sila at hindi man lamang nagagalaw ni Veda ang kanyang pagkain. Are you okay? May masakit ba sa'yo, misungit? Busog pa pala ako. Sige na, mauna na ako matulog sa'yo. Veda? Bakit? Boyfriend mo ba si Carlo Diaz? Bakit mo natanong? Kasi, kaya ako na late. Kasi nag-special mission kami. Na-raid namin ang place ng boyfriend mo. At nasa kulungan siya ngayon. Matagal na kaming walang komunikasyon.
Hindi niya naman sinasagot ang mga tawag ko eh. Do you still love him? Hindi niya alam kung anong isasagot sa tanong ni Luke. Hindi rin siya nakakasiguro kung mahal nga ba nila ang isa't isa. Hindi ko alam. Pwede ba yun? Oo. Kung hindi ka naman sigurado in the first place, kung mahal mo ba talaga siya o kailangan mo lang siya. Pumasok na si Veda sa kaning silid at naiwang mag-isa si Luke sa mesa. Niligpit niya na lamang mga pagkain at saka pumasok na rin sa kaning silid. Kinabukasan nagising ng maaga si Veda, ngunit hindi siya nagluto ng agahan. Alas 7 na ng umaga nang katukin ni Luke ang kaning pinto. Good morning. Are you awake? Bati ni Luke kay Veda, ngunit hindi pa rin ito nakakakuha ng sagot. Alas 8 na at alam ni Vedang nakaalis na si Luke. Agad siyang nagtungo sa kusina upang kumain nang makita niya si Luke sa may sofa habang nakating lamang sa kanya ng seryoso. Wala ka bang duty ngayon? Meron. Bakit nandito ka pa? Late ka na. Late na talaga at hindi na ako papasok. Bakit? Dahil sa'yo. Sa akin? Inano ba kita? Hindi lang ako nakapagluto. Pasensya na po at nahuli ako ng gising. Bakit? Hindi ka ba nagluto ng para sa sarili mo? Oh, bakit ganun ka makatingin? Dagdag pa ni Veda nang mapansing tinititigan lamang siya ni Luke. Alam niyo, hindi ko kayo maintindihang mga babae. Hindi namin alam tuloy kung saan kami lulugar eh. Anong problema mo? Kung may issue kayong dalawa ni Joy, labas na ako ron. Joy? Sa siya nga. Nagtaka kasi ako eh. Kasi nasa call history ko na si Joy. Hindi ko naman na sinasagot ang mga tawag niya. Tell me, siya ba ang dahilan kung bakit ka biglang nagiging cold sa akin? Probably not. Ano akala mo? Nahuhulog na ako sa'yo? Hindi ba? Hindi. So what's the reason? Bakit bigla ka nilang naging cold sa akin all of a sudden? Kasi sawa na akong makasama ka pa ng isa pang buwan. Pwede ba? Itigil na lang natin to at umuwi na tayo sa kanya-kanyang mga bahay natin. Kasi ayoko nang makipagplastikan sa iyo araw-araw. Hindi ako naniniwala. Last week okay na okay pa tayo. Tapos bigla-bigla ganyan ka. Sabihin mo sa akin ang totoong rason. Kasi naaapektuhan na ako. Pati trabaho ko nadadamay. Bakit ka naman maaapektuhan? Kasi parang mahal na kita. Hindi nga parang eh. Mahal na nga talaga kita. I can't deny it anymore. Grabe naman, Veda. Kung ano man ang rason mo na hindi ko maintindihan, sabihin mo pa rin at pili kong iintindihin. Mahirap ba yung ibigay? Hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako pabalik. At least man lang magsabi ka. Hindi yung parang tanga ko rito naghihintay na kakausapin mo. Nakaraan mo si Joy, Luke. Hindi lang nakaraan. Muntikan mo pang maging fiancé. Isa lang ang ibig sabihin nun. Minahal mo siya ng higit pa sa buhay mo. Sabihin mo rin sa akin, kung ikaw nasa katayuan ko ngayon, anong mararamdaman mo, ha? Naiiyak na sabi ni Veda. So nagsiselos ka nga? Pinagseselosan mo ang babaeng matagal ko nang binor sa buhay ko? Veda naman. Teka, nagsiselos ka? Ibig sabihin, parehas tayo ng nararamdaman? Mahal mo na rin ako? Hindi. Mali ito. Paano naging mali, Veda? May boyfriend ako. Hindi yun ang sagot na gusto kong marinig. Hindi sa lahat ng oras. Gusto mo ang masusunod. You said, hindi ka sigurado sa nararamdaman mo for Carlo. Pero hindi ko ipagpapalit ang taong ilang taon kong nakasama kumpara sa isang buwang magkasama tayong dalawa. Is that it? Veda, love isn't all about how long you've been together. It's all about the feelings. For once in your life, please know that it's okay to be real. Papasok na sana si Luke sa kaning silid nang magsalita si Veda. Oo na.
Mahal na kita. Pwede bang paulit? Oo na. Mahal kita. Ano pa bang gusto mo? Ikaw lang gusto ko. Wala nang iba. Tuluyan na ngang napakagulho lang iyak si Veda sa harapan ni Luke. Niyakap naman agad to ni Luke. You know it's never wrong to fall in love. Magiging mali lang to kung hindi ka magpapakatotoo sa sarili mo. Pagkatapos silang magkaaminan ay naging mas magaan ang nararamdaman nila sa isa't isa. Humiling naman si Veda kay Luke na sasama siya sa presinto upang makausap si Carlo. Kahit papano nakasama na rin to ng ilang taon. Pagdating sa presinto, ay sinamahan na muna ni Luke si Veda habang naghihintay sa paglabas ni Carlo. Nagulat naman si Carlo nang makitang magkasama ang dalawa. Bakit ngayon mo lang naisipang dumalaw? Tanong ni Carlo kay Veda. Once you're done, puntahan mo na lang ako sa office ha. Bulong ni Luke kay Veda. Tumango lamang si Veda bilang tugon. Pesting SPO1 Gonzales yan. At bakit magkasama kayong dalawa ha? Magkasabot ba kayo? Hindi kami magkasabwat. At andito ako para makita't makausap ka. Sa huling pagkakataon. Huling pagkakataon? What do you mean? I am breaking up with you, Carlo. Bakit ka tumatawa? Anong gusto mo maging reaksyon ko? Iiyak ako? No way. Bakit naman kita iiyakan? Kabit ka lang naman. Kabit? Hindi mo ba naiisip na kaya wala akong planong pakasalan ka ay dahil kasal na ako? What? Surprise! Natatawang sabi ni Carlo. Agad namang sinampal ni Veda si Carlo. Oh shoot! What's that for, ha? Tama pala si Dad about you. You're nothing but a useless man. Pinaglaban pa kitang hayop ka. Mabuting at nakulong ka. Umalis naman agad si Veda at nagtungo sa office ni Luke nang nadatnan niyang may kahalikan tong babae. Nabigla si Veda sa nakita kaya agad tong lumabas nang hindi na mamalay ni Luke. Tinulak naman ni Luke si Joy. What were you thinking, ha, Joy? Wala na tayo. Matagal nang wala. I want you back, Luke. You want me back? Dahil hindi ka nag-work ng pinalit mo sa akin? Joy, that was 4 years ago. Agad naman silang natigil nang pumasok ang isa pang police officer. Excuse me, SPO Gonzales? Hindi pa po pala kayo nakakalis, sir? Aalis na rin ako, Belen. Hinihintay ko lang kasama ko kanina. Sino pong kasama, sir? Yun po bang naka-white dress na maganda? Oh, yun nga. Naku, kanina pa po nakaalis, sir. Akala ko nga po wala kayo sa opisina ninyo Kaya ako nagpunta upang tapusin po ang pinapagawa mo. Pumunta ba siya rito? Opo, sir. Galing po siya rito at umalis din po agad. Shoot. Agad-agad namang kinuha ni Luke ang kanyang susi at pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho, ay nakarating siya agad ng bahay. Veda? Veda? Kinatok niya ang silid ni Veda, ngunit walang sumasagot. Kaya binuksan niya to. Ngunit wala siyang Vedang nadatnan roon. Wala na rin ang kanyang magamit doon. Napasuntok na lamang si Luke sa salamin, dahilan upang dumugo ang kanyang kamay. Naisip niyang baka umuwi to sa bahay nila, kaya pinuntahan niya to. Mahigit 4 na oras bago dumating si Luke sa bahay ni Don Sierra at Doña Isabela. Ngunit wala daw doon si Veda. Nagtaka naman sila kung anong nangyayari, kaya sinalaysay ni Luke ang lahat. Galit na galit naman si Don Sergio at baka mapahamak si Veda. Humingi na lamang ng tawad si Luke dito at pinapangakong hahanapin si Veda. Pilit niya itong tinatawagan, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Halos mapudpud na ang mga daliri ni Luke sa kakatawag, ngunit pinapatayin lamang siya nito. Hindi na malaman ni Luke ang gagawin, kaya sinubukan niyang hanapin si Veda,
sa pamamagitan ng pag-track sa telepono nito at napagtagumpay naman niya iyon. Nasa malapit lang palang hotel si Veda na mamalagi kaya pinuntahan niya ito kaagad. Gabi na nang dumating si Luke sa hotel. Tinanong niya kung anong room si Veda, ngunit ayaw tong sabihin ng nagbabantay dahil bawal sabihin ang impormasyon ng kanilang customer. Pinakita naman agad ni Luke ang kanyang police ID. I am SPO1 Luke Gonzales at iniimbestigahan ko ang babaeng yun. Ngayon kung ayaw niyong madamay, give me her room number. Sa takot ay wala na itong nagawa kundi ang sabihin kung anong room si Veda. Kumatok si Luke sa pintuan ng room ni Veda. Nakatatlong katok pa to bago tuluyang buksan ang pinto. Veda, let me explain. Paano mo nalamang nandito ako? Ay, nga pala. You're SPO1 Gonzales after all. Magaling sa hanapan, magaling magpa-fall, at magaling magpaikot ng tao. Please, just hear me out for once. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Kaya get the hell out of here. Veda, look, kung ano man ang nakita mo, it's nothing. Nothing? Naghahalikan kayo sa harapan ko, nothing? Sira ulo ka ba? Papasukin mo muna ako, please. At nakakaya rito sa labas. Rinig na rinig tayo, oh. Nahihiya ka sa kanila, pero sa akin hindi. Ano lang ba ako sa iyo, Luke? Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? At bakit loko niloloko? Napahagulhol nilang iyak si Veda. Niyakap naman siya ni Luke. Hindi ko alam na nandun si Joy sa opisina ko. Believe me, That kiss, siya lang nagkusa nun. I tried to push her. Umalis ka sa harap ko. Veda, please. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Really? Should I believe you na ba? Hanap ka na lang ulit ng maliloko mo. I'm done. Isasarado na sana ni Veda ang pinto nang bigla siyang hatakan ni Luke papalapit at hinalikan siya sa kanyang mga labi. I only want you, Veda. Magre-resign ako sa trabaho ko kapag napatunayan mong niloloko lang kita. I don't know what to believe, Luke. Para na akong masisirain ng bait. Una, nalaman kong may nasisira pala akong pamilya nang di ko alam. Pangalawa, kakaamin lamang natin sa nararamdaman natin para sa isa't isa. Tapos makikita kitang nakikipaghalikan sa ex mo? I'm sorry, Veda. Please, give me another chance. Pinapangako ko na iiwasan ko lahat ng mga bagay na magpapayak sa'yo. Ngumiti lamang si Veda at niyakap si Luke. Natapos ang gabing yon na puno ng damdamin. Sabay naman silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay kinabukasan at napagpasyahang magpakasal sila kapag handa na silang unawain ng isa't isa at handa na silang harapin ang mga problemang darating nang hindi mauuwi sa hiwalayan. Para sa kanilang dalawa, hindi ito dapat madaliin. Bagkus, dapat tong paghandaan dahil ang kasalang pinakamahalagang ganap sa dalawang pusong nagmamahalan. Ngayon, mahigit 2 taon na silang nagsasama. Getting longer and stronger, ika nga. And they believe that love is just a word until someone comes along and give its meaning. Hindi mo alam kung kanino ka mahuhulog. Kaya huwag kang magsasalita ng tapos dahil love comes in the most unexpected time when unexpected person. The end. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating panibagong kwento. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat and amping. Hello mga kakulay! Maraming salamat po sa pakikinig here sa Kulay TV. Once again, this is Ethel McManaman, Kulay TV creator and writer. Okay, mag-shout out tayo sa mga listeners na nag-comment. Alright, shout out to Jaylene Barubaro from Hong Kong.
Hello po, maraming salamat sa pakikinig here sa Kulay TV. And shout out to Juliet Kalukag from California. Hello po, kumusta dyan sa California? Also, shout out to Florinda Ferret from Modena, Italy. Wow, kumusta po dyan sa Italy? Maraming salamat po. And another shout out to Alfonsa Atienza from Antipolo City. Hello, kumusta po dyan sa Antipolo City? Also, shout out to Agnes Suganob. Hello po. Thank you po. I'm glad na nag-enjoy kayo sa pakikinig ng story here sa Kulay TV. Also, thank you to Nancy Pedroso and to Elvera Beringwenger. Thank you po sa mga pa-hearts. Also, shout out to Erlinda Abinuha. Maraming salamat po sa maraming hearts. At natawa ako sa comment mo na you said, sarap naman magmahal ni boss. Sana all. Love you, boss. Oo nga, no? Ang sarap talaga magmahal ni boss. Ay, nako. Also, shout out to Edna Ponce de Leon. Thank you so much po for giving me an A10 grade. Wow! Maraming salamat. As always, thank you to Fe Lorica and Fe Navarez. Maraming salamat po for the love and support here sa Kulay TV. Also, shout out to Susana Datig. Hello po, welcome back here sa Kulay TV. Also, shout out to Adelina Kerante. Hello po. Sabi mo, mabuti naman wala na ang maingay na background music. Oo nga, yes po, wala na pong music sa video kasi may bayad yun. At mahal kapag gamitin mo yung mga music. So, at saka nakakadisturbo sa mga listeners. You know, it sounds distracting na. So, wala ng music sa storytelling videos. Which is, you know, clear na pakinggan ang mga stories. Okay, back to shout out. Shout out to Marietta Montianto. Maraming salamat po sa pakikinig. And also, thank you and shout out to Corazon McVean. Maraming salamat po talaga sa mga magagandang comment mo. Natawa ako sa last comment mo na sabi mo, nakakagiliw at tuloy napuputol lagi trabaho ng mga seniors. Ay naku, maputol talaga ang trabaho kapag love story na ang pakinggan. Especially kapag kilig. OMG. So, kaway-kaway ako dyan sa Davao de Oro. Also, shout out to Mending. Hello po, maraming salamat po. Also, shout out to Nelsa Garcia and Arlene Campo. Maraming salamat po. Oh, by the way, kung na-curious kayo sa video background natin na napakaganda ng lugar, sa Bohol, Philippines ito. We went for a vacation last year and we stayed at Mithi Spa and Beach Resort. Yeah, ang pangalan ng beach resort na to is Mithi. I'm not sure if I pronounce it right, but Mithi or Mithi. Ang ganda. Ay naku, napakagandang resort talaga. Okay mga kakulay,
Once again, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.